Hallelujah, Lord God. Lord, napakinggan mo po yung mga testimony ng mga kapatid ko, Panginoon. Una sa lahat, Panginoon, nawa maging katagumpayan nito sa bawat buhay ng mga anak mo, Panginoon. Ang mga ginagawa mong pagkilos, ang mga maliliit na bagay na akala namin kabiguan para sa amin. Pero patuloy mo kaming ini-encourage para lalo kaming lumago, magtiwala sa magagawa mo, Panginoon, lalo na sa mga family namin, regarding sa family. We pray, O God, na patuloy mo pong ingatan ng bawat family, Panginoon. Ngayon pa lamang, nag-aas na po kami ng favor sa bawat family namin, Panginoon. I-grant mo to, Panginoon Diyos, at selyuhan mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo ang lahat ng mga patotoo ng mga kapatid ko na magiging ikaw, Panginoon Diyos, ang mapapapurihan, O God. Dahil mabuti kang Diyos sa amin, O God. And sa mga salitang aming pakikinggan, pag-aaralan, tunay ang mga salita mo ay buhay para sa amin. Kahit gaano na katagal naming nabasa ang mga salita mo, buhay pa rin, Panginoon Diyos, ang mga salita mong magbibigay ng pag-asa para sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O God. Malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu. Kayo po ang mangusap, kayo po ang magpalakas ng aming Espiritu, Panginoon. At higit sa lahat, magpatatag ng aming pananampalataya. Salamat po, O God, sa pangalan ni Jesus. Ito pong aming samot dalangin. Amen. 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 Praise God. Mari po, magpalakpakan natin ang ating Panginoon. Ulitin ang mga dakilang pangalan ng ating Panginoon. Amen. And lagi po tayong, ang lahat ng tumatayo dito, hindi lang basta gumagawa ng mga preaching, medyo mahirap pong tumayo dito. Madali lang pong tumayo, pero yung mag-share po ng Word of God, medyo matagalan pong panalangin at pag-aas ng guidance ng Holy Spirit sa bawat isang ginagamit ng Panginoon na tumatayo po dito. Tandaan po natin yun. Kaya nga, di ba, minsan si Pastor, sinasabi niya sa atin na isermon ko na ito sa inyo, pero patuloy na itong binibigay ni Lord para sa atin. Para sa atin. Para sa ikabubuti natin. Kasi kung tapos na yung Word of God, hindi na tayo magbabasa eh. Alam niyo po ba yon? Pero yung Bible na binabasa natin, yung po ang pwede nating magamit na tools para sa tayo makapagpatuloy sa buhay Kristiyano natin, mga kapatid. Alam mo, ito yung topic natin ngayon. Alam niyo lahat ito, pero ito magbibigay, magpapalakas ng ating spirit and even paano tayo haharap sa buhay ngayon. Ito sa Philippians 4 verse 6 to 7. Ang word talaga ni Lord, do not worry. Yun talaga eh. Do not worry, sabi ni Lord. Sabi ko, Lord, hindi naman ako ganun kakaba. Sabi ko, dami-daming bigas, oh. Matipid kami sa bigas. Di ba? Tayong mga hindi ganong kain ng bigas, pwede mong matipid eh. Sabi ko, natanggap kami sa, nung Christmas, buhay pa. Meron pa rin kami natanggap sa teacher. O buhay pa rin. Di ba natin? Kaya kung nakatingin ka lang sa bigas, solve ka na eh, di ba? Yan, taas ng presyo ngayon eh. Nagtingin ako sa palengke, 64 na po ang kilo eh. Hindi pa ganun kaganda. So, sabi ni Lord, para sa ating lahat, do not worry about anything, says the Lord. Yun po ang topic natin, Philippians 4, 6 to 7. Basahin po natin. Sabi dito, sa New King James Version, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Sa verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kanino? Kay Kristo Jesus.
Alam niyo mga kapatid, napakahalaga po ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Yan ang talagang una sa lahat ang pakikipag-isa sa ating Panginoon. Dahil yan ang magbibigay ng katatagan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil alam niyo naman na, di ba sabi nga, heaven and earth will pass away, di ba? Pero yung salita ng Diyos ay mananatili. Di ba Ate Mar, yung paboritong verse ni Ate Mar Heaven and earth will pass away, but the word of God will stand forever. Mananatili ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga, hala, nung nasa Baguio tayo, sinilip ko na yung presyo ng gasolina Nasa 93 na Pagbaba natin, 102 na ngayon, 106 sabi, nung nagpunta kami nung Friday, 106 ata dun sa ibang gasoline station. Sabi ko, mga tao naman kumbaga walang price control lipad ang presyo no? Dapat yun ang i-declare Kasi mahirap nga yung sitwasyon tapos patuloy pinahihirapan ang ordinaryong tao. Kasama tayo doon, hindi lang naman sa mga maliliit na tao, kasama tayo doon sa mga nakakaranas na ito. Pero sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Amen. Doon tayo, panghawakan natin yung sinabi ng Panginoon. Okay, next. Ito po yung mga instruction sa atin, mga believers, na huwag daw tayong mabalisa. Dahil ang pagbabalisa, tandaan natin, ay nagkakos sa atin ng stress, anxiety, mga kapatid. Yung chemical na lumalabas sa ating isipan, yun po ang nagiging sanhi ng anxiety. Dahil po sa sobrang pag-iisip. Tandaan po natin yun Lagi nga sinasabi sa akin isang, Ma, sabihin mo doon sa huwag masyadong kasi may mga gamot na matitreat yung pag-iisip. Pero bilang mga Kristiyano, ito po'y paalala sa atin na huwag daw tayo maging anxious. But sabi nga dyan, but to pray about everything. Lahat ng bagay, ipanalangin natin na may pasasalamat at ilapit natin sa ating Panginoong Diyos. Yun po talaga wala tayong magagawa Hindi natin, wala tayo sa position. Pag nasa position tayo para mag-declare ng price control, okay sana no? Pero wala tayo, ordinaryong tao lang tayo Pero nagiging special tayo dahil may Diyos tayong tinanggap sa ating puso at tayo ay pwedeng manalangin sa lahat ng ating pangangailangan na may pasasalamat. Kaya sa atin na nasa grasya na ng Panginoon, nakaranas ng grace ng Lord, mananalangin pa rin tayo mga kapatid. Kailangan po yun Hindi lang wala tayong gagawin, nasa grasya na kami, okay na kami. Pero hindi nyo ba napapansin, parang malapit na ata tayo dun sa panahon na ang isang buwan na sweldo, isang araw na gastusin. Nasa sulat po yan sa Biblia. Pero huwag tayong mag-alala, may Diyos tayong magliligtas sa atin. Amen? Amen. Next. Ito po'y practice na pangako sa atin ng Diyos ang kapayapaan. Dahil which transcends human's understanding, yung hindi maunawaan ng tao, pero ipapaunawa sa atin ng Diyos. Alam niyo ba yun? Di ba lagi natin naririnig si Pastor na may mga revelations ang bawat isa sa atin mula sa Diyos. Habang ikaw nakikilala mo ang Panginoon, habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, may revelation ng Holy Spirit sa atin na ikaw lang ang makakaunawa nun. Bawat isa sa atin, kaya nga ini-encourage tayo na magbasa ng salita ng Diyos. Dahil yun po ang mag-guard sa bawat puso natin at ng ating isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun po. Kasi kung wala kang Word of God na binabasa, madali tayo ma-impluwensyahan ng lipunan,
ng mga bagay na nakikita natin sa paligid. At pag lagi tayo nanonood ng mga magpapahina ng ating pananampalataya, mga sabihin na natin, mga balita na nangyayari sa ating paligid, tayo rin ang naaapektuhan. Diba? Kasi tayo, naranasan din natin yun. Ako, paano na kaya ang paano na kaya yung paglaki ng anak ko? Paano na yung pag-aaral ng anak ko? Paano na kaya? Lagi nating iniisip yon, lalo na yung mga magulang. Alam kong iniisip nyo rin yon. Ganun din po ako noon eh. Pero natuto rin po ako magtiwala sa Panginoon. Kaya nga, sige lang, sabi ko nga, alam ni Lord ang magandang plano sa bawat isa. Lalo sa mga anak natin, mga nag-aaral. Maganda ang plano ng Diyos para sa mga anak niya. Kahit kay Dylan, maganda ang pangako ng Diyos para sa kanilang mag-asawa. Dahil si Dylan, lalaki din siya, maglilingkod din sa Panginoon. Kaya huwag po tayong mabalisa, mga kapatid. At tandaan po natin, may mga pangako ang Diyos sa atin. Amen? Hindi nga natin, hindi lang pare-parehas, pero may pangako ang Diyos eh. Diba? Kaya nga sabi ko nga, pag binigay na, kaloob na ni Lord, gift na ni Lord, hindi niya daw babawiin. Diba? Binigay na eh. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Okay, next. Ayan. Sabi dito, ano ba yung meaning ng anxious? Do not be anxious about anything. Is a call to replace yung excessive worry natin with active trust in God. Kasi ang worry, di ba, yun ang malapit yun sa doubt eh. Mag-iisip tayo, bakit due date na, wala pa yung ko Lord, wala pa. Lagi natin ganun eh. Ako dati nun, nag-iisip din ako, pero hindi na ako nanawa na ako eh. Alam niyo ba yun? Kasi pag lagi mong iniisip, nakakasawa ata. Kasi tayo, mga kapatid, lagi talaga namang may monthly due tayo eh. Tapos yung monthly due, huwag nyo nang pakiproblemahin. Kung may pera kayo, ilaan nyo na para sa monthly due nyo na yan, para hindi na kayo magiging nararatel sa pag-iisip paano tayo magbabayad. Yung po talagang sikreto nun. At huwag kayong lalabis sa mga natatanggap yung pera. Yung gastos. Hanggang dun lang po kayo. Huwag kayo lumabis. Pag alam mong may labis, pwede na. Pag may subsidy tuloy, merong ayuda na galing sa mga anak, pwede rin itulong yun eh. Kaya nga, nasa sa pagmamanage po. Kasi minsan ang nangyayari sa atin, paglapit ni ganito, tapos ito'y nakalaan sa pambayad, nagagamit mo dun eh. Ang bait mo kasi, ano sabi kay Sister Carol? Bigay agad. Hindi, pero maganda naman talagang pagtulong. Pero kung hindi po natin kaya, huwag natin pilitin. Kasi doon po tayo nahihirapan eh. Dahil may paglalaanan. Basta tandaan po natin ang mga monthly due, talagang handaan po natin. Ihanda na, huwag na pong gagalawin para doon na yun. Kung ayaw nyo po, pakipahawak na lang kay Ate Mar, baka lang may chance. Apo, yun po talaga, pakaingat tayo sa gano'n para hindi tayo mababaon sa mga bayari. Dahil alam niyo naman, mabibilis ang pagputol. Kaya talaga, yun lang talaga eh. Sikapin natin itabi, wag tayong wag nating, pag hindi para doon, wag tayong gagastos. Okay? Okay? Kasi mabubuhay naman tayo kahit simpleng pagkain, wag nang bumili muna ng magagarang damit, mga pero okay muna kay Ate Carol. Okay muna tayo sa Cavite galing. Opo, wag po tayong mahiyang tumanggap ng mga okay. Dahil okay yan eh. Bigay po yan eh. Okay po ba? Okay. So, amen. So, yung excessive worry natin, ibigay natin yung pagtitiwala sa Diyos. Yun po talaga. Kasi ako din naman eh, paano na yun? Marami din akong, naranasan ko rin po yan eh. Ako po ang madalas mag-isip eh.
Pero natutuwa ako kay Pastor kasi parang wala siyang wala siyang problema. Kasi sabi niya, may Diyos. Alam ni Papa ang pangangailangan ng mga anak niya. Hindi niya po problemahin yun. Hihingi lang daw tayo sa ating Papa na si Jesus. Opo, kaya mga nanay kasi anong ulam? Problema lagi ganun. Laging nagiging routine. Nakakasawa po talaga yun. Ako 62 na po ako, kaya parang hindi ko na ganong binilalaanan. Pero ako pa rin ang kumikilos. Pero hindi na ganong yung salita ka ng salita, nagre-retaliate ka ng mga problema mo. Napapakinggan ng enemy yan eh. Tapos lalo pa niyan dinadagdagan para ini-inject sa mind natin. Para lalo tayong, oo nga, bakit naman ako lang nag-iisip? Parang ako lang may problema. Parang gano'n, naaawa ka na naman sa sarili mo, di ba? Anong mangyayari sa'yo? Hihina na, parang ayan na nga, nanghihina na naman ang parang ayoko na munang pumunta, di ba? Naranasan natin yan, common po yan sa lahat. Pero dahil ang Diyos mabuti sa atin, alam niya ang mas kailangan natin. Kaya nga lumapit lang daw tayo sa ating Panginoon. Andyan si Papa, mas nakahanda na ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya bago dumating yung mga malalaking suliranin, alam mo ang solusyon nandun na. Nauna na. Hindi lang natin nakikita ng ating mga paningin. Kaya ngayon pagpunta natin ng Baguio, di ba? Nagkaroon din ako na wag na ata ako sumama, parang papasarap ata ako. Dahil yung anak ko dumating, naggumastos, papunta lang dito, umattend ng anniversary natin, tapos iiwanan ko. Parang nasa isip ko yung ganung bagay. Hindi ata Pero na-test po ako dun. Pero sabi ko nga, sila din ang nagbigay ng go signal. Sige ma, enjoy mo ang lakad nyo. And dahil doon, nawala yung sakit ng tuhod ko sa Baguio. At hindi na po ako inatake ng aking allergy. Di ba favor ni Lord yun? Amen? Aba, maganda yun. Wala akong ginawa. Konti lang luto-luto. Pero alam niyo, favor ni Lord eh. Mawala yung sakit ng tuhod pag gumigising. Ang parang sakit ng tuhod kahit ang dami mong Sabi nga ng mga lang. Kasi gawa ka ng gawa mo eh. Tumigil ka sa ginagawa mo. Parang gano'n. Pero sa totoo, nawala talaga yung allergy ko doon. Balik tayo. Kasi ang hirap ata pag may allergy. Alam niyo ba yun? Ang hirap nun. Katsing ka ng katsing. Tapos parang di na natatanggal yung segundo. Pero mabuti talaga ang Diyos. Kaya all things work together eh. Yung pera, kikitain mo rin yan eh. Kikitain din. Darating. Bibigyan tayo ni Lord. Dahil last year pa natin na plano yan eh. Pero mabuti talaga si Lord. Pinaparanas yung mga magagandang bagay sa atin. Amen? Amen. Next. Prayer and petition. Ini-encourage tayo. Specific earnest request or supplication to God regarding all worries. Lahat ng ating pag-aalala. Yan po talaga eh. Sabi ko nga, ang topic ko ata ngayon, prayer and supplication. Sabi ko gano'n. Kasi present yourself to God, di ba? Sabi ko, pero ini-encourage tayo na ang lahat ng ating ilalapit, ilagak natin sa ating Diyos. Di ba naalala niyo yun? Si Santa Claus. Ito, Pasko na uli, malapit na. Ilang buwan na tayo. Di ba si Santa Claus, ang dami niyang dalahin, di ba? Tapos pag pumasok siya daw, eto kwentong bata. Pag pumasok siya sa chimney, di ba? Nahirapan siyang pumasok doon dahil malaki na siya. At yung dalahin niya, ang dami-dami. Kasi nga ibibigay yung para sa mga bata. Nahihirapan siya. Parang ganun din tayo eh. Ang dami nating dalahin eh. Kabigatan, mga problema. Okay lang sana, no? Pag okay yan, bigay lang ng distribute. Pero pag concern na sa family, ikaw yung hirap na hirap eh. Parang pasan-pasan mo ang daigdig, no? Okay lang sana yan, kung puro Sharon yan. Pero pasan-pasan mo eh.
Tapos yung iba, hindi rin, ang tawag nito, hindi rin sila open, hindi transparent, hindi na-release yung mga dalangin na yon, hindi na nga na-release sa mga mahal sa buhay. Siya lang ang nagkikerry lahat ng mga problema, bigat-bigat na, kaya minsan nakikita yun sa mukha natin, sa patient natin. Yung sabi nila, aura, o nakikita sa sarili kung gaano kabigat yung mga suliranin sa'yo. May Diyos tayong mas higit, di ba? Our God is big, so mighty. Di ba? Sabi nga doon sa awitin sa bata, na lumapit ka lang sa Kanya, at siya ang magbibigay ng kaginhawaan sa iyo, di ba? Come to me, sabi nga ni Lord lagi ang invitation ni Lord para sa ating lahat. Lumapit tayo sa ating Diyos. Paano na yun? Nandito na si Lord sa puso natin. Di ba? I-activate natin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi mo kailangang maghirap para sa panalangin. Di ba sabi nga, alam ni Lord ang lahat ng ating mga pangangailangan. Di ba? Di ba may iba nga, persistent pa, katulad yung widow na pilit niyang ginagawa para lang mapagbigyan yung kahilingan niya. Pero sa atin, highly favored tayo. Amen? Amen. Tandaan natin yan, highly favored. At sabi nga, base dun sa pag-aaral natin ng mga nakaraang araw, mga nagdaang linggo, yung sa culture of grace, habang naghihirap ang mundo, payayamanin ng mga Kristiyano. Amen? Yun po. Kaya magkakaroon pa rin kayo ng maraming sale. Amen? Kahit hirap na hirap ang mga tao sa paligid natin. Di ba? At 10,000 may fall on your right and left. Pero, di ba? Patuloy tayong patatatagin ng ating Panginoon. Kailangan lang natin magtiwala sa magagawa ng Diyos. Amen? Hindi sa magagawa natin. Kasi pag magagawa natin, pilit natin gagawin yun, mag-e-effort tayo, nahihirapan na tayo. Hindi na muna ako a-attend sa church kasi marami akong gagawin. Kailangan ganito, kailangan ganon. Pero ang Diyos na nilalapitan natin, alam niya ang kailangan natin mga kapatid. Everything. Ilapit natin, ilagak natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sige, next. Ayan. Lagi po tayong magpasalamat. Thanksgiving prayer. Lagi po tayong magpapasalamat. Should be accompanied by gratitude. Laging, alam nyo ba, ang pusong laging nagpapasalamat, maganda po yan eh. Kasi dahil ang Espiritu ng Diyos na nasa atin na, yung po ang kailangan i-exercise po natin yan. Dahil nasa sa atin naman yan. Dahil ang isang Kristiyano ay laging thankful. Laging nagpapasalamat. Hindi sa problema ha, tandaan natin to ha. Hindi sa problema, kundi sa solusyon na ibibigay ng Diyos para sa atin. Kaya nga, di ba? Kasi yung awitin, medyo na-deceive tayo, di ba? Yung sa kanta na salamat, di ba? Yung may mga pagsubok na dumating sa buhay natin, nagpapasalamat tayo. Pero mali po yun eh. Ang mga nasa grasya na po, dapat magpapasalamat tayo sa tinapos na ginawa ng Panginoon para sa atin. Imbis na tayo mahirapan, ang Diyos na ang gagawa noon para sa atin. Amen? Kaya nga, paano magiging highly favor tayo, beloved? Di ba? Kasi yun po eh, kailangan maranasan natin eh. Pero minsan po kasi, pinapa-experience din sa atin ni Lord. Paano tayo lalapit sa Kanya. May mga pagkakataon na gano'n. Kasi kung hindi tayo makakaranas ng sakit, paano tayo makapagpapagaling sa mga taong may sakit? Diba? Paano natin paano mo masasabing masaya ka kung hindi mo naranasang malungkot? Amen? Kasi may mga ganong pagkakataon na kailangan ma-experience mo yung pain para ikaw ay matutong lumapit sa Panginoon at maranasan mo kung paano ka pinagaling ng ating Diyos. Kaya huwag tayo laging nalulungkot. Mahirap pong pakinggan ang ating sinasabi na, ang buti-buti na Diyos. Pero ang sad-sad ng face mo, pautang nga.
Di ba pangit? Di ba? Kaya nalulungkot po ako sa ganon. Di ba? Masasabi ba natin may Diyos kung ganon ang magiging testimony natin? Di ba? Tandaan natin, kailangan lang po talaga pagkatiwalaan natin ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Di ba, Dylan? Nakatingin eh. Amen. Kaya si Dylan, lahat ng provision, ibibigay sa kanya ni Lord. Amen. Amen. Hanggang paglaki niya, hanggang dumating ang panahon na face to face tayong lahat haharap sa ating Panginoon. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Pero hindi ko sinasabing wala tayong gagawin, ha? Ang sinasabi ko lang, pagkatiwalaan natin ang ating Panginoon. Kasi siya po ang tutulong sa atin. Ang kailangan lang, focus on God's power and faithfulness. Huwag sa tao ka nakatingin. Huwag sa inaasahan mong ibibigay sa'yo. Kay God lang tayo magtiwala. Kaysa dun sa ating mga problema. Diba? Kasi kung lagi tayo nakatingin sa mga suliranin natin, dadami at saka nagsasanga-sangay. Diba? Maraming komplikasyon. Kaya ang kailangan talaga natin, mag-focus lang sa magagawa ng Diyos. God's power and faithfulness sa atin. Kasi faithful ang God, amen? Amen. Faithful ang God sa atin. Pangako niya, hindi tayo nilagay dito o sa sitwasyon na ating kinakakaharap kung walang provision ang God. Amen? Tandaan po natin, laging nandoon ang provision ng God. Huwag lang tayo mag-focus dun sa, ay, wala pang laman yung wallet ko. Huwag po dun. Marami pa pong pwedeng gawin ng Diyos sa atin eh. Amen? Kaya, magpatuloy lang tayo dahil andyan, nauna nang ginawa ni Lord ang lahat ng ating pangangailangan. O, balik na naman tayo sa creation, di ba? Bago tayo napunta dito sa earth, nag-provide na ang Lord sa lahat ng ating pangangailangan. Doon sa Genesis. Kaya, kung isipin natin, oo nga naman, sabi ni Sister Jennifer, gusto niya makita daw yung mga bagay-bagay na ginawa ng Lord. Nag-provide na ang Lord. No? Amen? Kasi kung naniwala siya sa sarili niya na, ay, wala naman akong budget, hindi talaga siya sasama. Sister Norma kasama. Hallelujah. Napakasaya. Pero, sabi ko nga sa kanya, hindi umaalis ang bagyo. Amen? Nandyan lang yan eh. Kaya darating yan, baka kasama mo na ang lahat ng apo mo. Amen. Darating yan. Okay, next please. Next. Ayan. Isa pang kahulugan, the promise of peace. Ang Diyos nangako sa atin talaga ng kapayapaan eh. Kasi ito daw yung the result of their approach, yung divine peace po na sinasabi. Pag divine peace, peace galing talaga lang sa Diyos yan eh. Ito daw yung mag-guard sa ating puso at sa ating isipan. Acts as guard for our hearts and mind. Yun po talaga mga kapatid. Yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, iba po eh. Nasubukan nyo na po ba sa kabila ng kaguluhan, payapa yung puso mo? Yan po yung pinaparana sa atin ng Lord eh. Kasi di ba, kung ikaw nakatingin lang sa mga bagay, sa mga senses natin, sa ating paningin, sa ating mga napapakinggan, sa ating nararamdaman, di ba, pag yun ang tinitignan natin, madidismaya tayo sa takbo ng mundo. And malakas maka-impluensya sa ating kaisipan ng mga nakikita ng ating mata. Kaya nga, hanggat maaari, eto naman, hindi naman to doktrina, hanggat maaari, huwag na tayong makinig dun sa mga negative sa atin. Hanggat maaari. Kasi yun ang magpapahina sa iyo eh. Tapos mag-iisip ka na mag-iisip. And then, si Satan, dadagdagan niya na, i-inject na ng i-inject. Kaya nga sabi nga, huwag nating bigyan ng puwang o foothold si Satan para hindi tayo magapi ng kaaway. Di ba? Paglalaruan tayo eh. Yun naman ang gusto niya eh. Makaganti kay Lord sa pamamagitan ng mga buhay natin.
Kaya wag nating bigyan ng foothold, puwang si Satan sa buhay natin. Gusto niyang agawin, isnatch ang kapayapaan sa ating mga puso. May mga maliliit na bagay na pwede nating palampasin, pero hindi to the point na ibababa mo na yung sarili mo, bibigyan mo na, magiging down ka na naman, ayaw ka na naman, nakikinig ka na naman kay negative. Iwas po tayo doon. Huwag na nating entertain, huwag na nating lumayo na sila. Lumayo ka na. Diba? I-isolate mo na lang yung sarili mo kung halos paligid mo na lang ay puro negative. Hindi rin po maganda sa health natin yun. Okay? Kasi ang pangako ng Diyos ay kapayapaan para sa mga anak niya. Amen. Amen. Next. Okay. When God calls us to something like free from worry. Ayan Pag ang Diyos tumawag sa atin na ang buhay daw natin ay malaya para sa pag-aalala, He always equipa yung binibigay niya lahat ng ating pangangailangan, what we will need. Kaya wag na tayong masyadong mag-alala para sa ating ikabubuhay. Di ba sabi nga, sino sa inyo ang makakapagdagdag ng buhay sa sobrang pag-aalala? Di ba wala? Di ba? Ayun, marami na po dun sa mental. Mga gala-gala. Normal din silang mga tao kaya walang nagpa-alala sa kanila. Pero doon ko nalungkot din po ako Kawawa naman sila, isang parang community na sila doon sa mental hospital. And nakakalungkot kasi parang yung iba na natili na lang doon, gusto na lang nila doon na lang sa kapwa nila. At kung ano nga yung mga kasama natin, yun din ang nagiging pamumuhay natin. Diba? Subukan nyo. Pag mga chismosa kausap nyo, nagiging chismosa rin po tayo, di ba? Kung ano din mga pinagsasabi natin Hindi naman sa I'm not against, pero sikapin po natin na wag muna tayong makikisama. Wag na po kung magpapahina to ng pagkatao natin. Kaya nga sabi nga doon sa Psalm chapter 1, di ba, blessed is the man who walks in the counsels of, not in the counsels of the wicked, di ba? Kasi magiging ganun Tandaan natin, may naalala akong verse. Ito. I hope makakatulong para sa atin. Sa ano po yun sa Proverbs po. Sabi sa Proverbs, paalala to kahit wag mo nang i-present. Babasahin ko na lang sa Tagalog. Sabi dun sa Kawikaan 4:23, sabi doon, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung anong ang iyong iniisip, yun din ang nagiging buhay mo. Kaya, kung ano daw ang iniisip natin, yun din ang magiging buhay natin. Pero parang, di ba? O nga naman, pag tayo nag-isip ng mga negative, yun din ang magiging desisyon natin. Kaya ang paalala sa atin, choose, decide, piliin mo. God's ever-increasing favor tayo Bakit nating pakikinggan yung mga payo ng makamundo? Amen? Kaya nga, pag nandun tayo sa sitwasyon, alalahanin natin kung anong iniisip natin, magiging ganun ang pamumuhay natin. Paalala lang naman, desisyon pa rin natin ang mga bagay na yan. Okay po? Next, please. Ayan. Communicating with our Heavenly Father is a powerful way to practice living by God's peace. Ayan.
Sino ba yung una nating kinakausap? Diba? Pag dumarating tayo sa sitwasyon ng ating mga pag-iisip, makipag-usap tayo sa ating amang nasa langit. At yun po ang makapangyarihan kasi ibibigay niya yung tamang way, makakapamuhay tayo ng tama, at ang kapayapaan ng Diyos ang mananatili sa ating mga puso. Amen. O kasi pag naghingi ka ng advice sa di mananampalataya, di ba anong bibigay nilang advice? Di ba? Pag sinampal ka, sabi mo, suntukin mo rin. Di ba ganoon? Atut for atut ba yun? Di ba? Pero ang iba yung way ni Lord eh. Iba yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo naka-in-tune o lagi tayo nakikipag-usap sa ating Ama sa Langit, alam nyo, hindi tayo mahirapan. Kasi siya na magbibigay sa atin ng wisdom para makagawa, makakilos, makasurvive tayo sa buhay natin ngayon. Kasi alam mo, sa sarili mo na may Diyos kang tapat, faithful ang God para sa mga pangako niya sa atin. Okay po? Next. Not only do we shift burdens and worry from our shoulders to His capable hands. Ayan. Ang Diyos ang pwedeng gumawa ng lahat ng yan eh. May mga plano tayo, di ba? We always plan. Pero di ba sabi nga, ang Diyos ang nagpapatupad ng ating mga plano. Kaya nga, kung ito hindi natin inilalagak sa kamay ng ating Diyos, mabibigo tayo. Dahil maraming mga thoughts tayong minsan palpak eh. Hindi tayo naka-line up sa plano ng Panginoon. Kaya nga sabi nga, naalala ko to piliin na po natin yung mga gagawin natin na hindi tayo lalayo sa presensya ng ating Panginoon. Kasi maraming mga plano tayo na nagpapatagal sa magandang plano ng Diyos para sa ating buhay. Yung mga bagay na hindi na dapat mong binibigyan ng maraming oras, dapat dun ka lang sa panahon o dun sa mga sitwasyon na yun ang mag-e-excel sa'yo sa mga bagay na nakahanda ng ginawa ng Panginoon. Para din sa takbuhan yan eh. Parang ganito na, parang simple. Sa takbuhan, may kanya-kanyang lane tayo. Pag ikaw, malapit ka na sa finish line, pumunta ka sa ibang lane, hindi ka po disqualified ka kasi hindi ka nakapunta doon sa tamang lane mo. Parang ganun po. May mga plano na ang Diyos sa buhay natin. Pag hindi tayo naka-align dun sa plano ng Diyos, ang tagal pa ng katuparan na hinanda ng Diyos para sa atin. Tandaan niyo po yan, wisdom po yan. Matagal pa po maganap. Kaya nga nagsasayang tayo ng mga resources natin na hindi na pala yun dapat. Kasi nga, ito lang pala yung line na pinagagawa ng Diyos sa atin. Hindi niyo ba napuna sa church natin? Hindi na tayo maraming activities eh. Wala tayo ganong activities. Ang activities lang po talaga natin ay anniversary, family day, and Christmas. Yun na lang. Kasi maggagawa pa tayo ng ganito, ang daming expenses. Mahal na po. And tapos, bago tayo makarating doon sa ang daming nasayang. Nasayang. Kaya nga, ipinagpipray po talaga. Hindi naman po kami against, pero sa ngayon, ganun po lang ang ating mga activity, church activities para sa buong taon. Pwede naman po kayong mag-open ng ibang activities, pero meron kasing funding kailangan para doon. Okay po? Hindi naman po kami against, pero yun po, para maging open lang po kayo sa kaganapan o mga bagay na sa buong taon. Yan. Kaya, napakasimple lang ng buhay, huwag na natin pahirapan. Diba? Okay po? Okay, tulungan na. Not only, ayan,
But the act of spending time talking with Him is peace-giving itself. O yun na po, napakasimple lang po yun. Okay, next. We can practice laying every burdens in God's hands, praying and inviting the peace of God into our hearts. Then, you will experience God's peace, which exceed anything we can understand. Kaya talaga, kailangan lang nating i-practice yung ibigay ang lahat ng ating mga kabigatan sa kamay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at invite natin si Lord kung na siya ang mag-act para sa kapayapaan sa ating mga puso. Kasi parang yung iba hindi nila sabihin natin hindi ba mapagana. Alam mo yun? Alam mong nasa yon Lord, pero parang hindi na sa sobrang pag-aalala mo, parang nauuna pa rin yung pag-aalala mo, bilis tumakbo ng pag-aalala kaysa dun sa kapayapaan na nasa puso mo na. Alam mo yun? Sabi nga, kakakain pa lang, anong ulam na naman. Diba? Amen? We always experience those things, diba? Kaya nga sabi, ang bilis tumakbo ng pag-iisip, pag-aalala, pero nakalimutan mo yung kapayapaan na sa puso mo. Tandaan natin, hindi yan umaalis si Lord sa atin. Nasa puso na yan. Residential na yan. Siya ang resident pastor sa ating puso, ang ating Panginoong Jesus. Amen? Paalala to mga kapatid, huwag tayong, alam ko na yan, huwag na tayong makinig dyan. Pero paalala po lalo sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon, di ba? Kaya puro lakad na lang si Brother Leo. Kung lipat ka na, kung magta-taxi ka, ang laki ng transportation, di ba? And kailangan talaga merong wisdom talaga yung wisdom naman galing sa Panginoon Amen. Next. Ayan. Experiencing God's peace. Yan naman po. Para maranasan natin ang kapayapaan ng Diyos. Okay, number 1, sabi nga, turn your worries into prayer. Imbis ka na mag-alala, dalangin na lang tayo. Wala ka na lang magagawin, mag-pray na lang tayo. Amen? Amen. Instead of worrying, actively convert every concern into a prayer request. Yan po talaga Mag-alala ka na mag-alala, manalangin na lang tayo. Imbis na magsasabi ka ng mga negative words. Alam niyo, mag-iingat po tayo yung mga nagdi-declare po tayo ng mga negative words. Yung po, pangahawakan din ng enemy yan Di ba? Ingat po tayo, lalo concerned sa atin. Convert every concern into a prayer request. Next. Yan. Pangalawa po, para ma-experience natin yung God's peace, practice a heart of gratitude. Lagi po tayong pasalamat sa ating Panginoon. Make prayer requests with thanksgiving, focusing on what God has already done. Kasi ginawa na ni Lord Tinapos niya na nga sa krus Tayo, beneficial tayo. Kumbaga tayo ang beneficiary ng Panginoon. Di ba? Pag beneficiary ka, di ba? Ay, si pala? Si Freya pala ang beneficiary. Okay. Wala na question. Ikaw yung authorized na tumanggap. Di ba? Tayo sa mga ginawa ng Lord sa krus, tayong mga tumanggap sa ating Panginoon, ang mga beneficiary. Kaya pakinabang ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Beneficial yan, mga kapatid. So, yun. Make prayer requests with thanksgiving, focusing on what God has already done. Next. Ayan. Let God be God. So, let go and let God. So, yung mga past nating mga failures, mga bagay na inaasahan mo, tapos andito pa rin sa mind, yung po'y nagpapahirap din sa atin. Isip-isip tayo ng mga nakaraan, sana hindi na dumating, o kaya
Hindi na sana ko. Kailangan natin entrust God with outcomes of every situation. Ha? Magandang plano ng Lord sa atin, kaya huwag tayong manghinawa sa paglapit sa ating sa ating Diyos na buhay. Amen? Next. Ayan. Number 4. Sabi dyan, receive God's peace kasi, ay, teka muna. Balik. Nakalagay dyan, embracing God's peace. Minsan, nakakalimutan na natin na ang kapayapaan ng Diyos nasa sa atin na. Kasi fruit of the Spirit din yan eh. Gift sa atin ni Lord ang kapayapaan. Minsan nakakalimutan natin yan. Kailangan mga kapatid, tanggapin natin ang God's peace sa atin. Amen? Kasi parang, oh, nasa'yo na yung peace, bakit ganyan ka pa? Diba? Paalala po ito mga kapatid. Okay, next. Yan. Understand that God's peace serve as a guard for your mind and heart. Tandaan po natin yan, ha? Unawain natin mga kapatid na ang kapayapaan mula sa Diyos ang mag-iingat sa ating mga puso at isipan. Kung wala ang kapayapaan ng Diyos sa atin, madali tayong maratel. Madali tayong magulimihan. Gulimihan nga ba yung Tagalog nun? Basta, magulumihan ba? Tama ba yung Tagalog ko? Gulumihan. Ayan na naman si Tagalog 101. Hindi, madali tayong maguluhan. Yan. Madali tayong maguluhan sa mga sitwasyong biglaan, ha? Yung mga biglaang sitwasyon yan na nagpapahamak minsan sa atin eh. Nakakapag-decide tayo ng mali. Kaya pakaingat tayo. Pwedeng, pag dumarating ka sa galing na bigla ka na naman, na-shock ka sa mga ganong sitwasyon, pause ka lang, pray ka lang. Okay? Huwag mong pairali ng emotion ba yun? Emotion. O yung damdamin mo, magagalit ka na naman. O kaya, tararan! Naging si Darna ka na naman, nag-transform. Diba? Ingat po tayo. Maganda yung na-transform ka sa pagiging Panginoon. Kasi kay Lord, tinuturoan tayo ng, parang meek as a lamb. Yung baamo. Parang, tinitame tayo ni Lord eh. Dati, balisa tayo, laban kung laban eh, no? Pero ang Diyos, binabago tayo. Amen? Amen. Next. Ayan. Focus po tayo on the present. Fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Sabi sa Hebrews 12 verse 2. So, i-focus natin yung present situation natin sa magagawa ng ating Panginoon. Kasi pag nakafocus tayo kay Lord, hindi tayo matatakot, hindi tayo magugulumihan. Ayun na naman, the word, gulumihan. Hindi tayo magugulo ang ating mga isipan. Okay? I-fix natin ang ating eyes on Jesus. Siya lang ang author eh. Siya din ang perfecter of our faith. Amen? And tandaan natin to, sabi nga, doon sa prayer, di ba sabi nga sa prayer, give us this day our daily bread. Alam nyo, Diyos, bibigyan naman talaga tayo daily bread eh. Yung pang araw-araw nating pangangailangan. Sino po ba sa inyo hindi pa kumain? Okay, lahat po ay kumain. Halang hindi kumain. Sorry naman. So, tayong lahat ay nagpo-provide, di ba? Pinapaulan ni Lord ang mana sa mga anak niya. At bibigyan pa tayo fried chicken. Wala, ang hirap na yung quail egg. O quail, di ba? Binibigyan po tayo ng Lord, hindi lang bigas, kundi may ulam pa tayo. At hindi tayo dapat mabuhay sa tinapay lamang. Amen? Kundi sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Hindi daw tayo dapat maguluhan dahil lahat yan, God will provide. Amen? Huwag lang tayo mag-focus, baka sabi niyo, bakit hindi gardenia yung tinapay ko? Huwag tayo mag-focus doon sa mga ganun.
Mga, kasi tayo medyo ano rin tayo, naging high-tech na tayo, medyo choosy na, o tama na yung word, no? May provision, pero hindi kinakain yung provision. Amen? Mga Kristiyano na to, ang provision na to, tapos naghahanap ng iba. Diba? Andyan naman ang delivery, no? May grab food naman. Kaya, yun ang nagiging problema natin eh. Masyado rin tayo mapaghanap sa mga bagay nandyan na provide na ng Panginoon para sa atin. Amen? Kaya mga bata, lalo yung mga kabataan, huwag tayo masyadong mahal po ang mga bilihin ngayon. Kumain po tayo kung anong hinanda ng magulang natin. Ha? Okay po? Wag puro fried chicken, ha? Hindi pa, totoo po yan. Kaya, sasabihin na naman nung nagtitinda sa amin, oh, bumili ka naman ng puro pampahaba na lang ng buhay ang binibili. Bumili ka naman daw ng pampaikli ng buhay. Isa din ang joke nila ako. Puro na lang gulay ang binibili, pampahaba ng buhay. Pero, ano man ang mga nasa hapagkainan, table, kainin natin, pasalamatan natin Diyos. Kasi may provision pa rin ang Lord para sa atin. Kaya nga yung iba dyan, ang dami nakatago na sa rep, di ba? Pagtingin mo, expired na. Kaya paalala to sa atin ng Lord. Okay? Next. Ayan. We always think about future, so fears arise. Alam niyo yun? Ano mangyayari na sa ano ko? Parang tuition fee na nito, ganito na. Parang isip-isip tayo, tapos yung mga gatas, mahal na ata, paano ka makaka-survive. Tapos yung ganito. Lagi ang dami nating iniisip, no? Di na ata naubusan tayo ng isipin eh. Kaya, always think about future, magbibigay sa atin ng takot, pangamba, lalo yung mga hinahanda natin na, naalala ko kasi, yung iba kasi, nagpa-plan. Hindi naman po ako sa against doon, pero yung kumukuha ng mga plan, yung educational plan na ganito, pang college, tapos pagdating sa time na yun, ang liit na ng value. Minsan pa nagsara pa yung yung plan. Diba? Diba naranasan nyo ba yun? Na-experience. O, yun. Kaya nga, kailangan talaga may wisdom from the Lord. Eh. Diba? Hindi ka naman bibigyan talaga ni Lord sa problema sa mga ganitong pagkakataon kung hindi talaga hinanda na ng Diyos. Eh. Alam niya ang nararapat para sa atin. Next. Ayan, isa na. Sabi dito, focus on God, not your problems. Sige, basahin natin. Listen to God, not your insecurities. Rely on God, not your own strength. Tama naman eh, di ba? Makapokus ka kay Lord, hindi mo makikita yung mga problema mo. At si Lord magbibigay ng solution. Kung makikinig tayo sa Diyos, mawawala yung insecurities natin. Yeah? Tama naman talaga. And rely on God. Magtiwala tayo not on our own strength, but sa strength ng Lord. Amen? And ang solution lagi nasa ating Panginoon. Walang problema binigay ang Diyos na walang solusyon. Amen? Okay. Ayan. Conclusion na po. Remember, don't worry. Basahin natin to kasi paulit-ulit na verses lang to. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Next. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. May isa pa. Nalampasan. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Next. Next na. To God be the glory.
Amen. Amen. So, na-bless po ba tayo? Amen. So, manalangin po tayo mga kapatid. Lord, naririto po kami sa iyong harapan. Binubuksan po namin ang aming puso, ang aming isipan para sa iyo, Panginoon. Lord, alisin mo sa amin yung mga sobrang pag-iisip, Panginoon, sa mga bagay na nagpapahina ng aming, kahit sa physical namin, sa aming soul, Panginoon. Hindi to nakakatulong para sa bawat isa sa amin, Panginoon, kahit sa mga kapatid namin nasa online. Lord, we pray, O God, alisin mo na ang mga bagay na ito sa amin. Sinusuko namin ito sa iyo, Panginoon Diyos. Wala pong imposible sa iyo. Nais po namin na ang buhay namin free from worry, Panginoon. Free from worry, O God. Kayo lamang, Panginoon, na makakagawa nito. But we choose, pinipili naming mabuhay ng malaya sa pag-iisip, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway sa amin, Panginoon. Nais po namin makalaya, Panginoon, sa mga udyok ng kaaway, Panginoon. Even sa mga mahal namin sa buhay, we lift them up to you, Panginoon. Ano man ang mga plano mo, Panginoon, sa amin? Alam po namin, planong ikasasagana po namin. At nais mo pong patuloy kaming lumago at mabago. Dahil ikaw ang aming Ama na tapat at makapangyarihan para gawin ito sa amin, O God. Hallelujah, O God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Lord, we pray din, Panginoon, sa mga kapatid namin, hindi namin nakasama ngayon. Patuloy mo po silang abutin. Mga mahal namin sa buhay, di nakakaranas ng anxiety, Panginoon. We pray, O God, makalaya din po sila sa pamamagitan mo, O God. Makalaya din po sila, O God. At higit sa lahat, Panginoon, sa mga kapatid namin nakakaranas po ng mga sakit at karamdaman, Lord, palayain mo rin po sila sa kanilang mga sakit, O God. We pray din para kay Edina, mag-stop na yung bleeding, O God. Kasi maging normal na po ang pagbubuntis ni Edina, O God. We pray din para kay Eunice, na anak ni Brother Leo. Pakaingatan mo po si Eunice, O God. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang nagpapagaling, kaya lumalapit po kami, Lord, sa inyong mga kamay, Panginoon. Pagalingin mo po si Eunice, supernatural, Panginoon. Kahit, Lord, yung mga kapatid kong may broken relationship, I pray for healing, Panginoon. I-heal mo po sila, Panginoon. Let the peace of God flow in us, O God. Ganon din po kay Brother Fabio. We ask for supernatural healing, Panginoon, sa mga mata niya. In the name of Jesus, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na mas higit maganda plano mo po sa bawat sa amin kasi you are God na laging nagbibigay ng lahat ng pangangailangan para sa mga anak niya. Hindi ka nagpapabaya, Panginoon. At patuloy kaming umaasa sa magagawa mo kesa sa magagawa namin, Panginoon. Salamat po, O God, at lahat ng ito, Lord, ay sinasubmit namin, Lord, sa iyong mga kamay. Salamat po, O God. Hindi na po kami mag-aalala sa mga mangyayari sa aming kinabukasan. Dahil for sure, hawak mo ang aming future, Panginoon. Salamat po at selyuhan mo ito ng iyong banal na dugo. Hindi maagaw sa amin ang kaaway, Panginoon. Ang tunay na kapayapaan ay maranasan namin
Sa pangalan ni Jesus, ito pong samot na langit. Amen. Thank you, Lord.